Isang napakainit na balita ang yumanig sa buong bansa ngayong araw. Kumakalat din sa social media at ilang balita ang di mo na ebidensya ng pag-uutos ni First Lady Liza Trasmags na ipapaslang si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang mga dokumentong ito ay hinihinanang may kaugnayan umano sa assassination plot na ngayon iniimbestigahan na ng mga kinauukulan. Ayon sa ilang legal experts, ang ganitong klaseng kaso ay walang kapantay sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang First Lady na iniuugnay sa isang seryosong krimen laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang Korte Suprema sa isang pahayag ay nagsabi na hindi nila palalampasin ang isyong ito at magsasagawa ng legal actions laban kay Liza Trasmags kung mapapatunayang may sapat na basihan ang mga aligasyon. Patuloy pa rin kinukumpirma ng mga otoridad ang kredibilidad ng naturang mga ebidensya habang tahimik pa rin ang kampo ni First Lady Liza Trasmags sa gitna ng kontrobersya. Samantala nananatiling ligtas at hindi nagbibigay ng anumang pahayag si Vice Presidente Sara Duterte. Abangan natin ang mga susunod pang update sa isyong ito dito lamang sa Tunay na Boses ng Masa. Sakay ang nag-aagaw na buhay ng Chief of Staff ni VP Sara. Isa pang video kung saan sinubukang ipitin ng pinto ni Medical Dental Chief Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Pangalan? Chief Lieutenant, wait lang hanapin natin yan maganda yan Chief Lieutenant Jason Villamor. Chip pala ito chip mo mukha mo. Siya pala yun. Okay, nakita ko na siya. Ang Vice President na si Sara Duterte muling pinutakti at nag-viral sa social media. Ito raw dapat ang makulong at kasuhan. Tama. Narito't panoorin ng full video. Doctor and Police Lieutenant Colonel. Ang galing ni General Pajardo Hoy, palakpakan natin. Congratulations kay General Pajardo Ang bilis ng promotion Ivan Villamor trying to assist for the patient at itinulak po siya. Sino po yun? Si Colonel Lanchito po. Which is the head. Yes po, siya po yung head po ng EPSPG po. Sino po ang tumatay yung complainant dito? Ang complainant po natin Ito si Boy Sara. Dr. Villamor. Siya po yung, ano pong ginawa sa inyo? Ano pong ginawa sa inyo? Mukha pa lang Talagang di mapagkatiwalaan. As to the legalities and specifics of the case, we will just refer it to our lawyers so that they can make a statement as relative to this case. Sir, kumusta po kayo? Kumusta kayo? Okay lang kasi siya naman, si VP Sara naman muntik masaktan, hindi naman siya. Akala ko sasabihin niya rito may trauma siya. Pulis mong tao, ikaw pa nagka-trauma. Gago! Okay naman po. Paano mo ba yun nangyari? Madali. Ako nang pakinggan yan. Alam ko naman na si Wail na pulis, huwag na natin na pakinggan yan. Dito muna tayo sa isa. Grabe, nagtulong-tulong na talaga sila. Dito naman tayo sa kay Browner, aka Brownie. Pwede niya rin siyang tawagi Brownie o kaya Brownies. Matapos tanggalan ng security kay VP Sara, mga sundalo na nasa likod na ni VP Sara, Browner iiwan na. Katapusan nyo na dahil unti-unti nang nawawalan ng tiwala, hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mas maraming kasundaluhan. Tinawag na sinungaling at walang kwenta ang hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner Jr. matapos ang kanya naging testamento na solido pa rin ang relasyon ng AFP sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos, kasunod ito ng mga naging banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte.
Matatandang umani ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng Vice Presidente kung saan isiniwalat nito na minsan na pala siyang ipinapatay ng ilan sa mga tila ganid sa kapangyarihan at hindi raw dito nangialam ang AFP kahit na nasa panganib ang buhay ng Vice Presidente. Kaya naman pala ito nung panahon ng KOJC, panahon na binalahura, binastos ang kingdom of the Jesus Christ, di ba, lagi natin pinagsisigawan, asan na ang AFP? Asan na ang mga sundalo? Kasi sundalo lang yung tanging natin, natatanging masasandalan natin or nila noong mga panahon na yun, no? Pero walang dumating. So eto, napakalinaw na dito sa bidyong to at sa mga sinabi ni General Brownie o Browner, no, na dito ang linaw talaga na kampi siya sa nakaposisyon. Hindi galing sa akin yan, nanggaling sa iyo mismo, Browner, So doon, kung ang leader ng isang sundalo ay may kinakampihan or may pinapanigan, huwag na tayong umasa na yung mga kasundaluhan ay biglang darating sa oras ng kagapitan. Dahil una pa lang yung kanilang leader, kung may kinakampihan na at nagpapadala sa kapangyarihan or sa kagustuhan ng presidente, na kahit alam naman nilang delikado na ang buhay ng vice presidente, dito napakaliwanag na talagang hawak na ang PNP at ang AFP ay iisa na ho ngayong utusan ng gobyerno. Hindi na ho kasi ang PNP at ang AFP is una, sa atin dapat yan nakadepende. Tayo dapat ang pinagtatanggol ng mga yan, hindi ang gobyerno. Hindi yung presidente, hindi yung mga congressman. Hindi gano'n kasi una. Kaya sila nandyan sa tungkulin na yan is para sila sa bayan. No? Para sila sa sa flag at sa konstitusyon. Kaso dito maliwanag na pang lang talaga. Tsaka sinabi na rin ni Browner na pang lang pala talaga sila. Tawag dito kung sino yung mga nasa posisyon. Kaya wag na ho tayo umasa, ha. Pero ulitin ko, hindi ko nila lahat ng mga sundalo. May mga alam ko meron dyan na talagang nakasuporta kay BP Sara Duterte. Hindi lang sila makagalaw dahil nga dito sa leader nila. Kampi yung leader nila sa administrasyon, wala tayong magagawa. Mas naalarma raw ang Vice President na si Inday Sara ng pati ang kanyang pamilya at mga taga-opisina o ang mga opisyales ng Office of the Vice President ay dinadawit na rin sa banta. Dahil dito, pumalag na ang mga retirado at maging kasapi ng Armed Forces of the Philippines na alam ang tila katiwalaan hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa buong kasundaluhan. Nagbanta rin ang ilan sa kanila na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, hindi raw sila magdadalawang isip na kumalas at ipaglaban ang konstitusyon ng bansa. Ayon sa open letter ng isang concerned citizen na isiniwalat ang kasinungalingan ni General Browner matapos tanggalin di umano ang mga security personnel ni Vice President Sara Duterte, an open letter to the Chief of Staff at Armed Forces of the Philippines. This letter concerned your recent interview in which stated, "I just want to clarify that the reason why we are doing this, relieving VPSPG personnel, is because we receive a subpoena from the Philippine National Police. An investigation will be conducted to the members of VPSPG. We do not yet know the specifics of this case or the investigation, but because of the subpoena, it means they are unable to perform their duty to protect the..." Nakakahiya lang ho dito sa nangyari at dito sa mga pinagsasabi ni Browner, kasi hindi lang naman siya yung damay dito at hindi lang siya yung nakakahiya dito. Nakakahiya dito, ang masama ko dito, damay lahat ng mga sundalo.
na kahit na alam na nila na nakakaramdam na sila ng panggigipit na ginagawa ng gobyerno. Yun lang yung masama dito, no? So wala tayong magagawa eh. Oo. So ito, dito na tayo sa isang video natin. Pinuputol-putol ko lang para hindi kayo samantalang ito nga, Pinoy Survivor. Kaya Cap Dado pumunta na ho sa EDSA. Panoorin natin to. Hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang Malaking tao pala to. pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nagudol! O, nagudol. -1, 31 million, -1. 30 million, 999,999. -1, 39 million, 999,990. Bakit kayo nandito? Marcos arrest yan! Ikaw, wag naman. Yan na. Taong bayan. We are seeking redress. We are seeking redress. For our grievances. We are seeking answers. Akala ko, wait lang kasi nung sinabi ni Cap Dado, nung nakaraan, ewan ko lang kung may mga kasama siya. Kasi nung nakaraan, sabi niya, sa vlog niya, ibababa sila na nasa 200,000 ba yung sinabi niya o 200 katao. Ewan ko lang kung sino mga kasama ni Cap Dado. Pero thank you kasi sumuporta. Sumuporta na si Cap Dado. Kasi matagal na rin itong nag-iingay or naghihikayat si Cap Dado sa mga kapwa natin Pilipino na talagang magkaisa na at pabagsakin si Marcos. So buti ngayon pumunta na siya. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Saan gawa ka ng pangako nila? May babae. Nagawa ba? Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? Kasi alam mo, positive ka. Ang galing ni Cap Dado ba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung pinagpaminto. Saan ang puti pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na blood control program? Nagdumabaha pa rin. Tapos dun wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap yung barcode at tumama doon sa blood control project na yan. Hinayupak na yan. Tapos nun, ano nangyari dun sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam yun, no? Ano nangyari dun sa mga pera? Doon, marami ka pa. 500 billion, napunduan ng 250 billion, nasaan na? Kumikita pa? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayo mga nakapaligid kay Marcos, kayo Ano daw yung sinabi niya? Takot na takot kay VP Sara, takot na takot kayo kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, huwag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami na ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit?
may trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa tulong. Totoo yun ha, totoo yung sinabi ni Kap Dado na yun. Huwag natin idamay talaga yung mga AFP, no, yung mga kasundaluhan, mga kapulisan, kasi hindi naman lahat talaga dyan napipilitan lang din talaga sila gawa ng trabaho nila. Pero sana rin naman gumising na rin sila sa katotohanan sa mga salitang ganyan at kumilos na rin sila. Kasi sila, damay din sila sa nahihirapan, damay din yung pamilya nila, di ba? Sa sarili natin, kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon, tayo ang sasagot. Tama! Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society, that shall, and a government that shall embody our ideal. Ideal ba yung mag-group tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo isitayin mo Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba bawal ba magalit? Contempt? Iyo, contempt. Yes or no? Kaya na nyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Hanip ka. Parang wala ko ng boses. Nabuta tataloy si Franz Castro dun May bukas ka rin. Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people. So yun, hindi na natin masyadong tapusin. Doon na tayo sa mismong main topic natin. Kasi salamat kay Kap Dado At sana yung iba pang mga ex-military dyan, ex-PNP, Chief General, Colonel, ano pa bang mga rangko dyan, makiisa na ho kayo sa pagtipon-tipon dyan sa EDSA. At nandyan din. Salamat din po pala sa mga kababayan natin na nandyan. So ito, mapunta na tayo dito sa kung saan kumakalat na impormasyon, na di umano ay si Lisa Araneta Marcos nga daw ang tunay na magpapapatay kay BP Sara Duterte. Ewan ko lang kung gaano to katotoo So papanoorin ho natin. At ito ay pinost pa ng ABS-CBN. Grabe ABS-CBN sa ABS-CBN todo sip-sip Gustong makabawi sa mga Duterte Gustong makabalik ang prangkisa. Galing-galing So ito na nga, misleading. Sabi dito, pinuto lang interview ni First Lady Lisa Araneta Ma'am Shitars sa isang YouTube show para pagmukaing. Sinabi nito na kaya niyang ipapatay si Vice Presidente Sara Duterte anumang oras sa original na interview noong April 2024 ay tinukoy ni Marcos ay ang kanyang gawin para tapatan ang di umano'y concerted effort, kung tama ba yung basa ko, ng mga pro-Duterte vloggers para sirain ang pangalan niya at ni Pangulong Ferdinand Marcos. Wait lang, anong sinasabi mong sirain ng pro-Duterte vloggers? Baka ikaw yun. Baka kayo yun. Kayo lang naman mahilig sa ganyang gawain No, kayo lang naman mahilig sa ganyan. Tsaka ito katotohanan, si Lisa Marcos mismo ang naunang nagsabing anytime kaya niyang ipasasin si BP Sara. Panoorin niyo. Meron kaya nito yun? Pero yan na natin panoorin yan.
Dito lang, nagulantang ako dito na pinutol daw yung TV show na yun. Baka ay nata yung kay Katunying. At ang inaano ko dito, ba't nadamay ang mga pro-vloggers? O hindi kami naninira kung ano man yung kasiraan na nakikita nyo sa sarili nyo, gagawan nyo yun. Tsaka at least goods ako dun sa sinabi ni BP Sara na kung sakaling ipapapatay siya, may papatay kay Marcos, kay Lisa, kay Romualdez. No, goods ako dun. Hindi ako goods na mamamatay yung tatlo. Hindi ako goods dun, syempre buhay pa rin yan eh. At Diyos lang ang natatanging magdesisyon yan kung kukunin niya na ba o hindi, no? Pero ang sinasabi kong goods ako doon sa sinabi ni BP Sara kasi hindi na malabo ngayon na mangyari yun. Wag naman sana din mangyari. Kasi una tinanggalan na si BP Sara ng security. So madali nang makagawa. Sa dinami-daming galit sa Duterte, yung mga drug lord. Yung mga sindikato na tinabla ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anytime pwede na nilang gawin yun. Tapos, ang nakakatakot pa dito, yung mga PSG or mga security ni BP Sara, tawag dito, hindi niya mismo kakilala. At galing pa sa gobyerno. Kung matatandaan natin, sinabi ni BP Sara na kung sakaling ipapatay siya or ipapatay siya, ay patayin na rin itong tatlong to. So sa madaling salita, wala siyang tiwala dyan sa tatlong yan. Tapos binigyan pa siya ng mga security na galing doon. So kung hindi man totoo itong sinabi na to, na pinutol yung video para pagmukaing si Lisa Araneta Marcos nga ang gusto magpapatay kay BP Sara Duterte, pakialam namin. Pakialam namin dyan. Ay, gwapo ni Byron, no? Gwapo ni, ni Boss Bay, Hindi, wala, totoo naman yun, Wala mo kami pakialam dun, fake news niya, kung fake news, ano naman to? Itong inaano ni... Romualdez na naman, no? Retired officer RJ Romualdez to resign. Ang daming no? Ang daming billion na 6 trillion pa. Alam nyo, nung mga nangyayari ngayon sa politics, dito natin nalaman na ang pera ng Pilipinas ay hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon na hinahanap natin ngayon. Hindi naman natin makita-kita. Paano natin makikita? Nanakaw na. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood natin video, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout nga po pala dyan sa mga hero abroad o OFW, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, especially sa pinakagwapo sa kanila na si Jay Guevara TV. Kapal. At ayun mega love shoutout din po pala dyan sa lahat ng kalahatian na rod, AJ Warriors, kay Ate Alexa, kay Papa ko, kay Kapitano TV, kay Mama Dayan, kay Mami Lala. Nakalimutan ko pa. Wala akong pamasko nito sa December. At siyempre sa mga kay Mami Teresa Arong na patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. So yun, hanggang dito na lang. Maraming Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!